Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Kanina nga'y humarap sa media ang Lakers General Manager Rob Pelinka at bagong head coach nila na si JJ Redick. Dito ay napag-usapan nilang iba't ibang bagay tulad ng mga plano nila para sa susunod na NBA season at ang historic father and son duo ni LeBron James at Bronny James. Naikwento nga ni Rob Pelinka na nagkaroon na sila ng mga pick-up games subalit hindi pa official practice at may isang play nga daw dito kung saan na-switch si Bronny kay LeBron at dinala ito ni LeBron sa baseline at pinasabay sa isang up and under layup at nag-iwan nga daw ng mga salita sa LeBron na hindi pwedeng makinig ng mga bata. So ayun nga po mga kaibigan, tiyak nakakaibang pakiramdam ito para kay LeBron na pumasok sa ensayo kasama ang kanyang anak. Literal nga na workmates sila ngayon, sabay papasok at uuwi galing sa trabaho. Ayon nga kay LeBron ay minsan ay nawawala siya sa focus sa ensayo dahil hindi siya makapaniwala na kasama na niya si Bronny sa isang NBA team. Ayon kay JJ Redick ay napag-usapan na umano nila ni LeBron ang posibleng pagsabay nila ni Bronny at ang history na gagawin nila, which is ang unang father and son duo na magkampi at magkasabay na maglalaro sa isang NBA game. Ayon kay Redick ay gagamitin nila ang G-League para kay Bronny. Tila ba extension nga daw nila ito ng kanilang coaching staff. Si Bronny nga daw ang unang player na made-develop nila. Maglalaro sa ibang NBA game si Bronny ngunit expected na mas madaming oras ang ilalaan niya sa NBA G-League sa kanyang unang taon bilang professional. Dito nga'y magpapahinog muna siya at isasabak sa totoong Lakers team kapag handa na siya o kaya naman may injury sa mga guard spots. So makikita nga natin kung magaganap ba sa opening night ng NBA sa October 22 sa game ng Lakers at Minnesota Timberwolves ang unang father and son duo na maglalaro sa isang NBA game. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Milwaukee Bucks. Ayon sa isa sa kanilang mga executive ay unbeatable o unstoppable o hindi sila mapipigilan kapag healthy si Giannis Antetokounmpo, Chris Middleton at Damian Lillard. So matinding statement nga yan mga kaibigan. Napag-usapan nga natin sa ilan sa mga video natin na matapos na magkampiyon ng Bucks, mayroon silang championship roster palagi. Sadyang hindi lang nga nila magawang maging healthy. Back-to-back seasons na ngang injured si Giannis palagi tuwing first round, habang si Damian Lillard naman ay posibleng nasa huling taon na din nga ng kanyang prime. Ang East ngayon ay mas lumakas na. Last season bago ito mag-umbisa ay tila ba may two-team race lamang sa pagitan ng Milwaukee Bucks at Boston Celtics at maraming ang naniniwala na kung healthy lang ang Bucks ay ito pa din ang East Finals last year. Ngunit ngayon nga kahit na healthy ang Bucks ay tila ba magpapakita na ng magandang laban ang mga team na tulad ng New York Knicks, Indiana Pacers, Philadelphia 76ers, Orlando Magic at ang Miami Heat na palaging delikado tuwing playoffs. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay kayang patumbahin ng fully healthy Milwaukee Bucks ang reigning champions Boston Celtics sa isang 7-game series?